Naku mga kabibig, totoo pala. Di umano'y mga kabibig na may chika-chika ngayon na itong si Karen Davila, inoferan pala ng mga diskaya ng pera para ang mga diskaya may interview ni Karen Davila sa kanyang YouTube channel. 'Di ba alam niyo naman si Karen Davila, may vlog no, may YouTube channel. Kinontak pala itong si Karen ng mga diskaya para ma-interview at inoferan daw di umano ito ng pera. Nako, parang totoo itong sinasabi ni Vico Soto na may nangyaring oferan ng pera. Nako, sinupalpal ni Karen Davila si Corina Sanchez sa kanyang statement. Sabi ng ilang netizen, mapalunok talaga itong si Corina Sanchez sa statement ni Karen Davila. Grabe ito ha. I-share ko sa inyo ang aking nabasa ha. Nabasa ko lang to. I don't know kung totoo man ito or hindi. Kasi talagang pinag-usapan ito sa Twitter ngayon kabibig na tila, ay nako, totoo pala yung bayaran di umano sa mga malalaking personalidad sa TV. Yan oh. In focus, Diskaya duo tried to buy vlog feature. Karen Davila said no, coming from a source. Oh. A source told Assortage that the camp of Pacifico Curly Diskaya and Cesara Sara Diskaya once attempted to pay Karen Davila in exchange for a vlog feature on her YouTube channel. Nabuti lang talaga, Karen. Hindi mo sinubukan kasi, naku, diskohedo, Karen. Tingnan mo nangyari yung Karen. 'Di ba? Tingnan mo ang nangyari, Karen Davila. Ano pa ang, basahin pa natin ano pang laman. Davila, according to the source, flatly refused the proposal, calling it unethical to take money from would-be political candidates. Alam, may paninindigan pala ito si Karen Davila. Kaya pala sa mga interview ni Karen Davila ba, wala siyang inuurungan, wala siyang pakialam kung ano ang kanyang itatanong, kung presidente ba ito, senador ba ito, or kung sino ang kanyang maitanong sa kanyang mga interviews, kasi malinis ang kanyang konsensya na hindi siya bayad. Nako, the incident resurfaced as the Diskayas push their featured stories, raising questions about how far candidates go to court media attention. Well, pwede naman ganun mangyari kabibig, no? Nako, buti na lang Karen talaga mga kabibig na hindi ka pumayag. Nako, milyones sanang i-offer sa'yo. Pero may paninindigan si Karen Davila. Yan ang chika-chika ngayon na galing sa isang source. Nako mga kabibig. Sabi ng ilan, totoo kaya yan? Baka chika-chika lang yan. Ay nako mga kabibig. Kaya tingnan na natin ang mga latest trending news. I think may komento si Karen Davila regarding on this issue, no? Sabi ni Karen Davila, basahin ko ha. Broadcast journalist Karen Davila admits that there were attempts to bribe her throughout her career, but firmly states that she has never accepted any offer. Oh, sabi ni Karen, I don't want to taint my profession. She says, emphasizing that while false accusations are painful, what matters most is both God and her bosses at ABS-CBN know the truth. Oh, ito kasi ang sabi ni Karen Davila, i-share ko sa inyo ha. Ang statement ni Karen Davila na ay pinag-uusapan talaga ngayon. Sabi ng iba, ano pa ngayong ibang tao ngayon, sabi ng iba, saan ka kakampi, Karen Davila or Corina Sanchez? Kinukumpara pa nga nila si Corina Sanchez versus Karen Davila. Uy, ano nangyari? Ba't may comparison na ngayon? Grabe naman kayo mga kabibig. So eto mga kabibig, ang pagkumpara ng mga tao. Ito ang sabi, absolutely, all the times that I have been offered, ito I've never taken a single centavo in my life because ayokong babuyin yung profession ko.
Hindi rin naman ako rerespetuhin ng ganito kung kakalat rin na ay tumatanggap yan. So kahit po binabash ako, masakit yon, but no one can say, wow, barayan yan. Tama din si Karen. Tama, no? Kahit binabash siya, as long as intact yung pagkatao niya, intact yung dignidad niya. At least walang magsasabi, wow, nag-react bayaran. Diba? Tama din si Karen. And you know, I'm being accused of that. That hurts me because you made such an effort na hindi gawin yun, tapos ayun pa ang tinitira nila. But what's important is that the Lord knows and my bosses in ABS-CBN knows. Oy, hala si Karen Davila. Parang hahangaan ito na maraming netizen ngayon. Mas lalo pang pumalakpak ang mga kakamping. Sabi nila, tingnan nyo, kakamping yan. May delikadesa, may kredibilidad. Nako, paano yan? 'Di ba? Paano naman si Corina Sanchez, 'di ba? Dilawan din 'yan. Asawa ni Mark Rojas na Marojas pala. Marojas na Dilawan 'yan. So it means depende talaga sa tao kung magpapabayad ka or hindi, mga kabibig. Nako. Masakit daw sa puso ni Karen na sabihan siya na ito pala yung interview ni Karen Davila at ni OG Diaz. Ito. Binalikan ng mga netizen ang lumang interview ng Showbiz Insider at vlogger na si OG Diaz sa broadcast journalist na si Karen Davila kung saan natanong niya ito kung mayroong pagkakataon na siya ay nasuhulan. So parang people even binalikan yung video na yon kasi chika-chika na ang Diskaya nga, ang mag-asawang Diskaya ay talagang tinempt si Karen Davila na bayaran para sa isang interview. Nangyari daw ito nung malapit ang eleksyon. Diba? Of course, kailangan mo ng media mileage. Kailangan mo yung mga sikat na tao para dumugin, kaawaan ka, tapos people will appreciate nyo. Ganito pala sila mga taang galing, mabait, kaya butuhan. So, pero si Karen Davila may panindigan at naniwala si Karen Davila na hindi ako mapapagamit sa mga politiko. Ooh! Ito kasi ang nangyari. Sa tagal mo, sabi ni OG Diaz, sa tagal mo sa broadcasting, was there a time na ikaw ay nasuhulan? Sabi ni Karen, absolutely. Ito po ang masasabi ko sa inyo na talagang with a straight face is all the times that I have been offered. I have never taken a single centavo in my life because I felt ayokong baboyan yung profession ko. Tama din naman, di ba? Hindi rin naman ako respetuhin ng ganito kung kakalat rin So, ako po, okay, binabash ako, tinitira ako, masakit yun. But no one can say, wow, bayaran yan. And you know, I'm being accused of that kahit hindi ginagawa ni Karen Davila. That hurts me because it hurts me when you've made such an effort na hindi gawin yun, tapos yun pa ang tinitira nila sa akin. But what's important is, well, the Lord knows, my bosses knows, for me important na lang na alam ng boss ko sa ABS-CBN yun na mga kasamahan ko. Sabi ni OG Diaz, maraming nag-attempt. Ano ang pinakamataas na alok sa'yo? Uy, sabi ni Karen, name your price. Ganun ba? Sabi, name your price kada buwan. And I said, what? And then nagbanggit pa, nagbanggit ng iba pa pang mga anchors like si ganito presyo niya. Si ganito, itong presyo niya. Hala, may mga ganun pala. Dinala pa ako sa restaurant noon at magugulat ka kasi it was an oil industry. Minsan magugulat ka, it's not the issue you think. But sabi ko, Karen, no one will ever know. And I said, but I will know. And I said, it's not true that no one ever knows. People will always know. Hala no, name your price. Hala, grabe pala no. So, sabi ng mga netizen, so posibleng
Tama? Si Mayor Vico Soto, 10 million. Kay Julius Babaw at ni Corina Sanchez. Hala. Kasi ito yung sige. Ito ha. Sige, pakita ko na lang sa inyo ha. Ito yung vlog. Sige, sana. Ito yun. Pakinggan natin. Ito yun. Share ko sa inyo ha. Ito pala yun. Karen Davila. Radyo. Kasi sa radyo, hindi mo alam. Tagal mo sa broadcasting. 27 years. Was there a time na ikaw ay nasuhulan? Absolutely. Alam mo, ang pinakamalaking attempt sa suhol ay sa radyo. Kasi sa radyo, hindi mo alam ang komentaryo napakadali. At ito po masasabi ko sa inyo na talagang with a straight face is all the times na I have been offered, I have never taken a single centavo in my life. Because I felt ayoko babuyin yung profession ko. Hindi rin naman ako, OG, magiging ganito o re-respetuhin ng ganito. Kakalat rin eh. Correct. Tama. Tumatanggap yan. Kakalat yun. Alam nyo, maliit ang Pilipinas, maliit ang news. Malalaman nila, naku, tumitira yan, pero tumatanggap tumanggap yan sa ganitong politiko. So ako, kahit po, don't get me wrong, kahit po, okay, binabash ako, tinitira ako, masakit yun, but no one can say, wow, bayaran yan. And you know, I'm being accused of that. That hurts me because it hurts me when you've made such an effort na hindi gawin yun, tapos yun pa ititira sa'yo. But what's important is, well, the Lord knows, but my bosses know. For me, important na alam ng mga boss ko sa ABS yun, na mga kasamahan ko. Marami nag-attempt. Anong pinakamataas na alok sa'yo? May name your price. Sinabi, name your price kada buwan. I said, what? And nagbanggit ng ibang mga anchors. Like si ganito, eto presyo niya. Si ganon, eto presyo niya. Dinala pa ako sa restaurant noon. And that was actually, magugulat ka because it was an oil industry issue. Minsan magugulat ka, it's not the issues you think. But sabi Karen, no one will ever know. And I said, but I will know. And I said, it's not true that no one ever knows. Not doesn't know. People will always know. Tsaka ano din, integridad. Yeah. Tsaka dignidad. Buo pa din si Karen. Hindi, di ba? Uy, ang galing ni Karen. Napahanga ko kay Karen Davila, mga kabibigan. Sometimes, yung iba magagalit kay Karen Davila the way she asks questions. Maybe that's her style, mga kabibig. Pero ngayon, grabe ha. Inofera, name your price talaga ang sinasabi yun. Name your price. Kasi si ganito, ito yung ni ganito, di ba? Naku, mga kabibig. Pero, ano ba talaga ang totoo? Kasi, alam mo naman mga tao ngayon kung ano-ano mga sinasabi dito. Ito naman ang komento ng ilang mga netizen. Kalakaran yan sa politika, lalo na kung may palapit ng halalan, may handler ng pre-campaign and campaign periods, propaganda as far as media coverage is concerned. Di kaya ng ayaw ng ganong paraan or dili kaya ng cost ng kandidato. Pero sa may pera, sky's the limit kung sikat at may kredibilidad ang host. Kaya sinabi ni Vico na kung di siya popular, talo siya dahil di basta-basta ang nagiging outlet ng mga diskaya para magpakilala. Tama dun, no? Julius Babaw, Corina Sanchez, malalaking tao to eh. Marami naniniwala sa kanila, sumasaludo sa kanila. Tama din si Vico Soto na kung hindi siya si Vico Soto at wala siyang napatunayan bilang mayor, baka talo siya. That show of wealth was to impress the voters, believing that most voters are interested to be listed sa vote-buying scheme. Napaiba ang kalaban, baka nanalo si Diskaya, mas sasaya sila sa DPWH. Tama ka, Bibi. So ano kaya ang magiging ano kaya ang kahinatnan nito na parang binabalik-balikan ng mga tao ang interview ni Karen Davila, tapos Karen Davila mentioned some newscasters, anchors, their prices like this and like that. But I'm sure Karen Davila will not divulge the name of these newscasters and news anchors.
So mga bibig, ano ang iyong reaction dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!